Good day po sa inyong lahat na makakarinig nito. Gusto ko po lang mag-share sa inyo ng scripture na matatagpuan sa James 2, verses 15 to 17. And this is very important for me na ma-share din sa aking kapwa mananampalataya. Yun po, totoo. Ang kakausapin natin ngayon, mga mananampalataya. Sabi po dito sa New King James Version po, sa English po, basahin ko lang po. 15, if a brother or sister is naked and destitute of daily food, and 16, and one of you says to them, depart in peace, be warm when filled. Napakaganda nung salita, di ba po? But you do not give them the things which are needed for the body. What does it profit? Question mark. 17. Does also faith by itself, if it does not have works, is dead. So, faith without work is dead. Yun po yung sa ibang translation. Pero kailangan po natin talagang maunawaan kung ano ba talaga yung pinapahiwatig sa atin nung salita. Merong context to, may sinasabi si James, and I do believe kapag binasa mo siya ngayon, kapatid, may sinasabi din sa iyo si Lord. Pero tingnan natin, kasi when I look in the scripture, I'm always looking, where are you, Jesus? Nasaan yung word mo? I want the revelation. And I want to share to you something that will blow your mind. Kung handa na po kayo, hayaan nyo pong umpisahan ko na. If a brother or sister is naked and destitute of daily food, freeze. Sabi ko dito, if a brother or sister, ano po yung tinutukoy dito? Human being, mga tao sa mundong ito, nabubuhay, gaya mo, kagaya mo, kagaya ko, kagaya nila. Mga nakikita natin sa labas, marahil mananampalataya o hindi mananampalataya. Maaari lang naman po ang sabi ko. Pero sabi dito, if a brother or sister is naked. Wait, naked? Anong ibig sabihin? Teka lang, this is so strange. Kasi kahit mga tao na homeless, when they come to another person, they always wearing something. At ako din mismo, mahiya akong lumabas ng hubad. So, I need to know what does it really mean. I need the revelation. So, hayaan nyo pong adaling ko muna kayo sa Genesis 3. Verse 7, ito po yung sabi. Bilisan ko lang po. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. Ayun yung word, naked. And they sewed fig leaves together and made themselves aprons. So, mabilis ko lang pong ipapaliwanag. Kinagat nila yung bunga ng forbidden tree na kinuman ng Diyos kay Adam na wag yung kakainin. Pero, kinain po nila, and pagkakain po nila, nabuksan po kanilang mga mata at nalaman nilang hubad sila. And dito na po natin makokonek ngayon. Nung nalaman nilang hubad sila, ano po yung nagawa nila? They sin against God. Tama? So, ang ibig sabihin po, pag binasa po natin yung naked sa James, sinasabihan tayo na kapag may mga tao tayo nakikita o lumapit sa atin na makasalanan o nagkakasala o may daladalang kasalanan o nag-struggle sa kasalanan, we should do something for them. Okay, focus muna tayo dyan. Ngayon, dagdagan ko po para mas maging malinaw sa atin. Bakit enough na ba yung nakedness? Kasi pag ipapaliwanag ko po yung 3:7, medyo hahaba tayo. Sabi nga dito, they should fig leaves together and made themselves aprons. So, anong normal na ginagawa ng tao? When we make mistake, we try to cover it. So, that's it. So, tatanong agad po ako sa may Isaiah para mas mapatibay ko po kung ano ba talaga tong naked na to. Sabi po sa Isaiah 47 verse 3, ginagamit ko po yung scripture para hindi nyo po sabihin na puro opinion ko lang yung sinasabi ko. Thy nakedness shall be uncovered. Sabi, thy nakedness. Nandun naman yung word na naked. Shall be uncovered. Ye, thy shame shall be seen. So, nandun na naman yung pagre-refer kung ano yung nakedness. Shame. Why you have shame? Why you have that feeling of shame? Isa lang po ibig sabihin, because may ginawa kang alam mo na hindi matatanggap ng iba. Parang ganun po siya.
I will take vengeance and I will not meet thee as a man. So, grabe din po ang sabi ng Isaiah 47:3 na nagre-refer din about nakedness. Naked, being naked. It's about something na nakakonekta din sa shame. So, kaya nga po, sabi ko sa James chapter 2 verse 15 to 17, kapag inintindi po natin mabuti, malalapit talaga sa atin na tao na talagang mabuti. Possible. Pero talagang nandun talaga yung pag lumapit sa atin, nakakita tayo, majority talaga walang gagawa. Kung meron man, may possibility pa rin. Pero pag tinignan talaga natin logically, kahit ikaw, kahit ako, di po natin gagawin. Tama po. Makahanap ka pa rin ng itatapal mo sa iyo, kagaya ni Adan at ni Eva. So let's go. Destitute of daily food. Pagkatapos po ng naked, and destitute of daily food. So we need to understand, we look in the perspective of spiritual. Ano tong daily food na to? Hayaan nyo pong dalhin ko po kayo sa may Book of John. Basahin ko po sa 35. Ito po, si GSP nagsasalita. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that come to me shall never hunger. Destitute, not having of. So, pero sabi dito, shall never hunger. And he that believe on me shall never thirst. Pati yung pagkauhaw, mawawala po. At kapag tinuloy po natin ito sa 54, ito po ang sinasabi. Who's eateth my flesh and drinketh my blood, hath eternal life, hath magkakaroon ng buhay na walang hanggan, and I will raise him up at the last day. So sa madaling salita po, yung daily food na pinaparating sa atin ngayon ng salita ng Diyos dito sa James 2:15 to 17 is Jesus, the Word of God. Make sense po? Naked and destitute of daily food. Malalaman niyo po bakit ganun po yung aking sinasabi sa inyo. Sabi sa 16, and one of you says to them, sino naman tong one of you says to them? Kasi pag binalikan po natin yung talagang context, yung sa libro ni James, sa 1 po, sabi niya, I am James, a servant of Jesus Christ. At sinabi niya kung kanino niya ito gustong sabihin sa 12 tribes of Israel na nagkalat. So, kausap niya po yung mga Jews na nagre-refer sa mga Pharisees. Sinabi ng mga ito, depart in peace, be warm and filled. But you do not give them the things which are needed for the body. For the body, what does it profit? So, madaling salita po, ganito. Kung makukuha mo yung lahat ng bagay sa mundong ito at mapahamak naman yung kaluluwa mo, anong pakinabang mo? Makukuha niyo po yung point ko. At the same thing dito, pinapakita dito ni James. Kung sinabihan mo siya ng mga magagandang salita, but hindi mo naman binigay yung kanilang pangangailangan, anong naging silbi nito sa kanila? Yung sagot natin, wala. So, does also faith by itself, if it does not have works, is dead. So, kailangan natin ngayon malaman na ano dapat yung ibinibigay natin sa mga tao na may kasalanan, makasalanan, nakagawa ng kasalanan. Kaya sila sa ganung kalagayan because destitute of daily food. And our daily food, mga believers, is the Word of God. We need to give them the Word. We need to share them Jesus. We need to tell them about the good news, about the kingdom of God. We need to let them know through you. So sa mga tao na ang kanilang pananaw dito is faith plus work equals salvation, mahalaga ito, sana ipakinggan nyo po yung sasabihin ko. Wala po tayong may pagmamalaki kapag ganun sa harapan ng Panginoon. Kasi sino po ba talaga gumawa ng work? Kasi naiintindihan ko yung faith. Yung faith is Jesus. Faith is Jesus. May pangalan yung pananampalataya, si Jesus po yan. May pinagmumulan po yan, may revelation si Lord dyan, pero gusto ko lang pong iwan sa inyo, faith is Jesus. The name of our faith is Jesus. And Jesus doesn't need faith.
because He is faithful. Sige po, hayaan nyo pong basahin ko sa inyo ang aklat ng John ulit, minsan pa, sa verse 17. Sabi niya po dito sa may 4, basahin ko po, I have glorified you on earth. Sinasabi niya, tinutukoy niya dito si God, I have glorified you on earth. Yung ama niya, I have finished the work which you have given me to do. Sinong tumapos ng gawa? Si Jesus ang tumapos ng gawa. Gusto ko lang ito ituloy, sabi sa 5. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. World was. Meron na ako nito. Pero sabi niya, glorify me together. And this is strange enough na sasabihin ni Jesus kung hindi siya Diyos. Kasi sabi po sa may Isaiah, ayan yung pong basahin ko po sa Isaiah 42, verse 8. Sabi niya, I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. So sinasabi niya, I am the Lord, this is my name. Yung glory niya, hindi niya ibibigay kahit kanino. At tinukoy dito yung idols, graven images, Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, nung in-state ni Jesus regarding dun sa glory, at sa Revelation naman, makikita din natin all the glory na kay Jesus Christ na, at sinasamba din siya ng mga anghel at lahat ng nilalang. But it tells us clearly, He is God. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Yung Diyos na nagkatawang tao, 100% man, tinapos niya yung gawa. Na supposedly tayo ang gagawa, pero hindi natin kaya, for all have sinned and come short of the glory of God. Hindi natin kaya, kapatid. We need to believe in His finished work. We need to believe in the Son of God. We need to believe in Jesus Christ. At alam niyo po yung works na tinapos niya, good news po para sa bawat isa. Yan po yung makikita niyo sa buhay niya. Kasi bunga na lang po iyan. Kasi ligtas ka na. At ang mga tunay na ligtas, nagpubunga. Kasi ang tunay na ligtas nakakonekta na sa tunay na puno. At ang puno, ang Panginoon. Kaya hayaan po natin na maunawa natin yung bagay na ito upang sa ating ikalalago. Let our faith work first by believing in His finished work. Put our trust in Jesus. Yun lang po. Nawa po may naintindihan tayo kahit papano sa maikling oras at sandali na ito. God bless everyone.